Itong message na to guys ay para sa lahat. Okay? Galing ito sa person na inyong iniisip-isip pa until now. At ito ay para sa lahat. Tingnan ninyo kung ito ay para sa inyo. Okay? O kung andito ang inyong energy. Tingnan natin ang mga message dito ng inyong person galing sa nakaraan. Na andyan pa din sa inyong utak. Hindi maalis-alis. Okay, para to sa lahat guys. At titingnan natin ang message sa iyo ng yung person galing sa nakaraan. I am starting to understand our connection. Tingnan natin ang mga pagtutugma nito. I afraid to contact you. I am grateful for the spiritual lesson. May natutunan nito sa inyong paghihiwalay ang tao na to at nauunawaan na niya. Bakit ba? Ganito ang nangyari sa amin. But natatakot siyang i-contact ka o tawagan ka o i-text ka. Okay, para to sa lahat guys. Sa mga tao na kahit anong panahon pa ang dumaan is, andyan pa din ang nakaraan na. Hindi pa rin matanggal-tanggal sa isip nila ang kanilang nakaraan. Bakit nga ba hindi nyo ito makalimutan o hindi nyo talaga mai-release. Okay guys? I look for you everywhere. Okay, sinusundan ka malamang ng person na to na yung nakahiwalayan. Bagamat siguro hindi mo alam. Hindi ko alam kung nararamdaman mo ang presensya nito, kaya andyan pa din palagi ang tao na to sa iyong isip. Maaring hindi kayo nagkakalayo ng lugar. Nandyan lang siya sa malapit. Hindi man kayo magkapit-bahay, pero alam mo yung location niya. At kaya kanyang puntahan. Malapit lang. Maaari ito'y literal na ikaw ay nakikita sa araw-araw mong ginagawa, sa iyong pag-alis, papunta sa work, ay sa social media din. Tinitingnan kanya kung saan-saan ka naglalagin. Alam niya, kasi nung dating kayo pa ay, alam niya ang mga password mo. Okay? So, alam niya kung nasan ka. I look for you everywhere. Tinitingnan kanya. And maaari may natutunan siya sa paghihiwalay ninyo. At takot siyang i-contact ka o i-text o tawagan. But may naiintindihan siya sa nangyari sa inyong dalawa. So, ang tao na to, suma total ay nagsisisi. Nagsisisi siya. Tingnan natin to. Finding out the truth, trust me. Okay. Mukhang may paghahamon din to na sana alamin mo naman yung totoo about sa mga nangyari sa atin. At I left when I saw you with someone. Okay. Something. Ang person na to ay nagkaroon kayo ng misunderstand o something na hindi naging okay. May nakita siyang kasama mo lang o kausap mo lang is maaring nagduda, nagselos, nag-away kayo at siya na yung unang lumayo bago mo siya layuan. May pride siya. Okay? Sa halip na ikaw yung magsabi na maaring nagkaroon siya ng pagkakamali, maling akala ang ibig ko sabihin. Na akala niya kaya ikaw ay may kausap o may kasama is may pinalit ka na sa kanya. Siya na yung unang umalis bago mo pa sabing break na tayo. Okay? So I left when I saw you with someone. Maaring totoo, maaring hindi. Maaring sa part mo is totoo ito at maaring hindi rin. Nakasama mo lang o nakasabay o makausap mo, but ang tao na to sa nakaraan mo ay siloso o silosa. So, ganito ang nangyari sa inyong relasyon. Okay? Tingnan natin to para to sa lahat, guys. I bury myself in work to forget you. Okay. Nilulunod niya ang kanyang sarili sa pagka-busy. Busy-busyhan sa trabaho para ikaw ay makalimutan. So, tinatry niya din na kalimutan kanya. Sa araw-araw niyang pagiging busy, ay doon siya nakatutok sa work. Ito ang last message. I hide behind material things. Maaring na-addict siya kung saan bagay para itago niya ang kanyang totoong nararamdaman sa'yo. I want to feel that way again. Okay. Gusto kanyang balikan at gusto niya ulit maramdaman ang inyo dating naging samahan, pagsasama, pagdi-date o something na
mga sweet-sweetan ninyong moment, gusto nyo ulit itong maramdaman. Okay, kung sino man kayo. So, tingnan natin ang mga naging sitwasyon nyo nung kayo pa. So, ang tao na to, sumatotal ay ikaw ay sinusundan-sundan maybe o nakikita ka kung saan ka man pumupunta o kung sa social media, tinitingnan niyo yung mga status o ang mga my day mo. Okay? At maaari mas nauna siyang umalis, nauna siyang nilayuan ka nung nakita niyang mayroon kang kasama. Wala nang paalam. Maring wala itong closure. Okay? Wala kayong closure. Hindi pa kayo nag-break na talagang 100% na wala na tayo. Kaya may konti pang kirot. Okay? At gusto niya ulit maramdaman kung anong inyong napagsamahan dati. So, ginugugol niya ang kanyang oras sa trabaho at nagkakaroon siya ng unhealthy habit. Maaring sa mga material na bagay na humaling siya nung nawala ka sa kanya. Okay? Ano ang mga sitwasyon dito habang kayo ay magkasama pa? Andito yung distance, guys. Okay? The distance you are experiencing is necessary to help the relationship grow. So, maaaring isa sa inyo yung iisip na mas mabuting maglayo tayo muna para malaman natin kung tayo ay para sa isa't isa. Maaaring mag-call off muna tayo. Yan ang nasa isip ng isa sa inyo para malaman natin kung talagang ito ay mag-grow o talagang para pa tayo sa isa't isa. So, distance is here. At saka boundaries. Okay. Maaaring tinuturuan mo siya ng leksyon o ikaw, tinuturuan ka niya ng lesson dito na magkaroon muna tayo ng paglalayo. Maybe, para malaman natin kung ano ba talaga ang ating relasyon. Kung ito'y seryosohan o laro-laro lang. Okay. So, isa pang message dito para sa inyong usapin na to. Ito ay galing sa past, guys. At nasa isip nyo pa rin until now ang tao na to. O nakikita ko naman dito sa message galing sa person mo ay nasa isip ka pa rin din ng tao na to. Meron siya mga unhealthy habit na ginagawa sa ngayon dahil sa pagpilit niya sa sarili niya na ikaw ay limutin. Andito yung distance and boundaries lang. Maaring meron pa rin kayong damdamin sa isa't isa. Kaya lang ay may kailangan mo nang matuto dito sa inyong sitwasyon. Tingnan pa natin. Magnetic connection, okay. Kayo ay talagang strong. Strong ang inyong naging samahan ng person na to. Kaya hindi kanya makalimutan o hindi mo rin siya makalimutan, both of you. So, nagkakaroon dito ng I am grateful for the spiritual lesson. Something na may natutunan ang tao na to nung magkahiwalay kayo o magkaroon ng distansya sa inyong dalawa. Maaring naging mature na siya sa kaisipan. So, tingnan natin. Meron pa ditong love, guys. Okay? Be present, guys. You will attract love by enjoying your life as it is. Wherever you are, be all there. Okay. Mukhang kayo talaga ay distant muna. At maaaring isa sa inyo ay kailangan muna ng refresh, yung mag-rejuvenate, something mag-relax. At huwag muna ito masyadong seryosohin. Nandyan lang itong pag-ibig na to. Sa tingin ko, hindi ito nawawala. At may kailangan lang dito matuto. Sa inyong relasyon, kailangan lang ay merong matutunan ang bawat isa para pag nagkita ulit kayo is okay na. Matured na ang bawat isa sa inyo. Maaring nakikita ka naman niya from a distance or ikaw din nakikita mo siya literal man to o sa mga profile ninyo o sa internet. Okay? Is mayroon naman dito nakakakita. Maaring nagpapahabilin din sa ibang tao. Tingnan mo siya dito. At namimiss ka niya. Gusto ko ulit maramdaman ang dati nating ang ating pagsasama, ang ating mga ginagawa. Okay, yung pagbabanding natin. Meron siyang nafe-feel na gano'n, guys. Okay.
So, tingnan natin ito para to sa lahat na may ganitong sitwasyon. Nandito ang inner beauty. Ano man ang inyong kasarian. I open the eyes of my heart and direct my gaze to the light. Within every being, personality and physical appearance are in the image of man. Beauty and godness are in the image of God. Okay. Maaaring karamihan nandito ay lalaki. At isipin nyo palagi na kayo ay yung inyong personality and physical appearance are in the image of man. Parang, wag nyong kalimutan na kayo ay isa pa din na hindi lang masasabi nagtatrabaho lang. Hindi masasabing buhay lang dito sa mundo. Isipin nyo pa rin na magpapogi, mag-ayos-ayos, magpaganda, okay? Wag kayo masyadong magpaka-boring. Kung ito man ang inyong sitwasyon sa pag-ibig na to ay enjoy lang. Darating ito sa tamang, kumbaga, nagkahiwalay man kayo, siguro ay kayo pa din. Kasi ito ay magnetic connection, guys. Kailangan lang may matuto. Bawat isa sa inyo ay matuto sa nangyari. At maaaring hindi pa kayo matured sa pag-ibig na to. Okay, tignan natin ang message para sa inyo about sa inyong sitwasyon na to. Para to sa lahat, guys, ng mga signs. Okay, nandito ang talk less, feel more. Sa inyong kasalukuyan, lalo sa mga Pisces, huwag kayong masyadong nagsasalita. Feel more. Hindi naman palaging dapat ay lagi tayo nagsasalita sa bawat pagkakataon. Dapat tayo ay i-feel natin ang paligid, i-feel ang mga taong ating kasama, at pakinggan din. Matuto ding makinig pamisa-misan. Huwag palagi nagsasalita. Okay? At isa pa. Reveal what needs to be seen. Lalo na sa mga Scorpio. Huwag kayong magpa-apekto sa inyong emosyon, guys. Kung anong gusto nyong malaman, gusto nyong makita, gusto ninyong magsalita kayo. Huwag nyong kimkimin ang sama ng loob nyo sa inyong puso at tumagal pa yan ng napakatagal dyan sa inyong puso at maging magkaroon na kayo ng stress at ma-depress. Okay? Lalo na sa mga Scorpio. Tigilan nyo to. Yung pagpipigil ng kung kinakailangan sabihin, sabihin. Huwag magpigil ng galit o sama ng loob. Pwede namang sabihin niya sa maayos na pamamaraan. Hindi palaging pasigaw, padabog, nagtatapon ng gamit. Tingnan natin. Pagpatuloy pa natin ito, guys. Para to sa lahat ng sign. Simula sa mga Aries hanggang Pisces. 12 signs. Okay? At message pa rin to galing sa inyong taong minamahal, taong nasa inyong heart o nasa inyong isip. Tingnan natin. I want to fall asleep next to you. Okay. Maaaring hindi pa kayo nagkikita man kayo madalian lang. So, hindi kayo nagkakasamang matulog ng matagal o nagkakasama sa isang bubong. So, kung ikaw ito is gusto ng person mo na matulog na kasama ka ng mas matagal pa. Okay. Hindi ko alam kung kayo nagkikita at madalian lang kayo nagkikita. Madalian lang kayo nagsasama at uuwi na kayo after na mga hours or hindi pa nag-uumaga. Okay, nagmamadali sapagkat may gagawin pa or malayo pa ang bahay. So, I want to fall asleep next to you. Okay? Maaring hindi kayo madalas makita o sandali lang o hindi pa kayo magkasama sa bahay o sa buhay. Okay? So, ano pa ang message sa'yo na yung person? Our paths will always reunite. Okay. So, yung inyong palagi kayo nagkikita kung saan nagkukross yung landas ninyo kahit hindi naman sinasadya. Uy, nakakasalubong nyo bigla at nagugulat-gulat pa kayo. Okay? Maaring hindi kayo magkasama talaga sa bahay, pero lagi kayong sinasabi dito ng inyong person na kahit anong mangyari, ang ating landas ay magtatagpo at magkikita pa rin tayo. Okay?
tayo pa din ang magkikita sa bandang huli. Mukhang obsessed sa'yo ang person na to. I've been fighting a battle I can't win. Mukhang kahit sa anong bagay ay pinaglalaban ka ng person na to. Pero may mga pagkakataon na hindi siya nananalo. Okay? Hindi ko alam kung tutol ang pamilya mo sa person na to at patago ang inyong pagkikita. Okay. And I need space. Okay. May mga pakunti-kunti kayo, siguro mga alitan. I need pa ng 2 messages dito. Don't pressure me. Okay. Meron kayong alitan at may pagtatalo na kailangan mo na ng space ng isa dito para makapag-isip-isip. At wag mo akong masyadong kulitin. Wag, napipressure ako, okay? Napipressure ako. Our love is eternal. So, time will tell. Okay, guys. So, kayo ay hindi talaga nagsasama sa bahay. Okay. Walang pagsasama sa bahay. At ito ay pakunti-kunting pagkikita pa lang. Madalian pa. Okay. Hindi natutulog siya. Pag magkasama kayo sa bahay, natutulog kayo ng mas matagal hanggang umaga, maghapon pa nga. Okay. Pero ito ay hindi. So, may konting pressure dito sa inyong dalawa, sa pagitan ninyong dalawa. At, maaaring, wala pa tong katiyahan ang relasyon na to. Kita-kita lang at uuwi. Siguro may nagsasabi dito, kailan mo ba ako? Kailan ba tayo magsasama na? Yung akin ka lang. Okay. Meron dito napipressure. So, tingnan natin to, guys. Bukod sa kaninang mga unang mga messages ay sa mga nakaraan yun, maybe na person, at tuloy-tuloy pa din. Tingnan natin na ang relasyon na to, guys. Para to sa lahat ng sign. At sa ilan sa inyo, huwag nyo lang iisipin na kayo ay nagtatrabaho lang. Mag-ayos-ayos din, okay? Huwag nyo isipin na kayo ay nagtatrabaho lang at nagising sa umaga para pumasok sa work at tao lang dito sa mundo na nabubuhay. Mag-ayos-ayos din ang sarili, okay? Time will tell is here. Ibig sabihin nito ay kung kailan tayo magkasasama is panahon na lang mga pagsabi. Wag mo akong i-pressure. Bigyan mo ako ng space. Pero our love is eternal. Magtiwala ka lang sa ating relasyon. Okay? May nagsasabi dito. At ano to? Tingnan natin to, guys. Para to sa lahat ng signs. 12 signs. Thank you, Spirit. Okay? So, nagkakaroon dito ng mga pag-overthink. At, maring gusto na ng isa dito na lumayo na lang o magsakripisyo na lang. Kasi, may mga away-away din, may mga gulo din, at sumasakit ng ulo nyo pamisa-misa sa problema na to, sa sitwasyon na to, sa connection na to, palayain ko na lang kaya siya. Kahit masaktan ako. At sundin ko ang anuman ang gusto ko. Siguro, iniisip ng isa sa inyo dito na palayain na lang ang isa at magplano para sa sariling kaligayahan, sa sariling mga passion, desire ng puso is gawin naman. Kesa naka-stuck dito at time will tell na lang kung kailan tayo ulit magkikita o magsasama talaga. Pero, yung ating relasyon na eternal, naniniwala kayo na eternal itong relasyon ninyo. Okay, guys. Parang, naiisipan ng isa sa inyo o both of you na maghiwalay muna at gawin ang mga bagay-bagay para sa sarili at buuin ulit ang sarili habang hindi pa kayo nagsasama. Okay, guys? Death or rebirth. Parang, may magsasakripisyo dito para sa makabuo ulit ng mga bagong pangarap sa buhay, both of you or isa sa inyo is nag-iisip ng ganito.
Kasi, tumatagal ang panahon na walang nangyayari. On and off relationship tayo at walang nabubuong mga magagandang nangyayari sa ating buhay. Dumadaan ng araw at ang oras is ito tayo. Mga away-away na lang. Walang pagbabago sa atin. So, kailangan may magsakripisyo at mag-start ulit. Tingnan natin ang kakalabasan nito guys para sa relasyon na to dito sa message na to, okay? Mukhang meron naman kayong promise sa isa't isa. Kaya lang ay kailangan pa siguro dito ng pagpaparaya muna o pagpaparaya muna sa bawat isa para magbuuin ang mga pangarap na hindi pa natutupad sapagkat sayang naman ang inyong edad kung kayo ay lalo na sa bata pa kayo at naka-stuck na sa ganitong klaseng relasyon na walang kasiguraduhan guys. So tingnan natin ang kahihinat na nito sa inyo. Tingnan natin ang kahinat na nito sa relasyon na to. Thank you. Okay, guys. So, ayan na. Two of Wands is here. Okay? Pamimili na sa old and new na nangyayari dito. Ang ilan sa inyo dito, ang isa sa inyo dito sa relasyon na to, sa connection na to ay aalis na. Mamimiss kita, aalis na ako, okay. At may pipiliin kayong bagong lugar, maybe para puntahan. Lumayo muna sa place o para hindi na muna kayo magkita. Hamting na ang isa sa inyo dito ay may tutuparin pangarap. Kesa mag-stuck dito ng matagal na, na wala namang kasiguraduhan pa. So, I need space, sabi na isa dito, and don't pressure me. Mukhang may magsasacrifice dito na lalayo muna. Six of Swords, Two of Wands is here. And, yeah, nakita nyo to. Lovers ito, guys. Mukhang mahal nyo man ang isa't isa is may magsasakripisyo. Ang isa sa inyo dito ay maaaring lalayo at pipiliin yung taong kanya talagang minamahal. Kaya hindi dito nagkakasundo ang connection na to. Maaaring ang isa sa inyo dito din ay meron nang nagugustuhan sa ibang lugar. At pupuntahan nyo ang tao na to, makikipagkita kayo sa tao na to para siya ang inyong imit. At ito yung toong nararamdaman yung happiness. Okay. Maaaring may pipiliin na kayo dito. Kesa ma-stuck pa ako dito ng matagal. May nakikipaglaban din dito sa inyong relasyon, kaya lang ay hindi siya manalo. Our path will always reunite. Sinasabi ng isa dito. Ano man ang mangyari ang ating landas ay magtatagpo ulit. Kaya lang ay kailangan muna nating palayain ng isa. Okay? Five of Swords. Someone is magsasacrifice dito. At kahit masakit. Hindi ko alam guys kung itong connection na to ay may love triangle ito o may third party ditong involved at papalayain nyo na ang tao na ito. Bagamat mahal ninyo. Okay. At mayroon ditong mamimili na kaya tayo kailangan na maglayo ay meron na akong mahal sa malayo. Meron na akong ibang nagugustuhan. Okay, tama na tong ating koneksyon. Mahirap man, pero kailangan ko mag-sacrifice. Death is here or rebirth. Okay guys, malungkot man tong story na to is dun kayo mapupunta sa taong kayo siguro available. Okay. Tingnan natin ang payo sa inyo dito. Nandito ang raccoon or letting go. Okay, letting go is here. So, ayan na ang message sa inyo. Lumalabas na. This message has to do those things to which you cling. Be it a thought form, habit, greed, or situation.
Okay, excuse me. The time has come from letting go. Something is helping you. Something is helping your progress and you are spinning your wheels. Once you embrace change, blessing will follow. Okay. So kaya siguro ganito ang mga nagiging sitwasyon dito sa connection na to ay talagang nakatakda na itong mangyari para kayo ay makita nyo ang mas better pa na tao para sa inyo, hindi dito sa sitwasyon na to. Bagamat ito ay may pagmamahal, may konting mali sapagkat di ko alam kung ito ay bawal na pag-ibig at kailangan ng may lumayo o paalisin o isakripisyo, guys. Ano man ang sakit nito is ito ay bawal at bawal pa din at hindi kayo pwede magsama sa bahay. Kaya I want to fall asleep next to you. Ang message dito sa inyo is maring hindi naman kayo pwede talaga magsama ng matagal matulog at sabi ko nga, may nagmamadali ditong palaging umuwi. Something na worry sa oras niya. Okay? So, eto na yon. Letting go na, guys. Sinasabi na sa inyo ang message sa inyong guidance. Mas pinili nyo na yung bagong mundo ninyo. You are spinning your wheels. Ikaw kasi ang gumagawa ng iyong kapalaran. Pwede din namang ignorin mo yung opportunity. Pwede din namang ignorin mo tong mga connection na to kung gugustuhin nyo. So, kung gusto mo na i-embrace yung pagbabago, blessings will follow. Okay? Yan ang sagot sa inyo. Kapag nandun ka sa tama, nag-follow ka sa tama, at itinuwid mo to, dahil ito ay mali sa paningin ng tao, dito sa lupa, paningin ng mga batas, is mali. Ang blessing sa iyo ay magfa-follow. Okay? So, i-let go mo na to ng natural. Okay? Let go. Tumakas ka na dito at matatagpo ang mga totoo mong pag-ibig. Maybe sa ibang lugar. Okay? Para to sa lahat na nandito sa reading. At kung ito'y para sa inyo guys, ay sundin nyo kung gusto nyo lang. At kung hindi naman nyo gusto sundin, ay okay lang din naman guys. Ito naman ay may freedom lahat ng tao na makinig at kahit maliliit na detalye ay inyong mailagay sa inyong isip. At kung gusto nyo lang na ma-improve o mabago ang inyong sarili, kahit pa konti-konti lang ay meron naman guys. Sapagkat tayo ay nagsishare lang dito ng dapat nating i-share at gift. At para ito naman ay libre at walang bayad para sa inyo, okay? Thank you and God bless guys. At pupunta muna tayo sa temple today. Naglalaan talaga ako ng oras na kumukuha ko ng holiday para dito. Sa baga pagpunta-punta ko sa temple at pag-meditate natin. Hindi puro trabaho talaga. At kailangan meron tayong oras sa ating spiritual. Okay? Yung pagkain ng ating spirit, ng ating soul. Kailangan din natin tong bigyan ng pansin. Hindi yung puro mahalaga talaga ang trabaho, pero kailangan din ay balanse, guys. Okay? Kung gusto nyo ring i-apply sa inyong sarili, ay pwedeng-pwede naman. Dahil yan ay ating soul, okay, ating emotion, ating physical, dapat ay laging okay. Bala-balanse. Kaya nga may 100% na dapat ay kahit 10 lang sa ating mga kamay. 10 mga daliri, okay? Hindi lahat ay, andito yung tatlo na to ay sa ating family. Bala-balanse yan. Dapat i-manage ng maayos para okay. Okay guys? Thank you and God bless sa inyo lahat guys. At para to sa lahat ng sign. At kung para sa inyo ang message na to is mas maganda at may matutunan kayo at guides para sa inyo. At ang pinaka-word dito ay letting go. Ano man ang sitwasyon na to ay inyo nang tuldukan kung ito ay mali sa paningin ninyo at may mga red flag na kayo nakikita is kailangan na ng tuldok. Thank you and God bless.